Siya na po ay inabangan ng mga otoridad, ng mga tauhan ng Interpol. At pagkatapos po noon ay diniretso po sa Villamor Air Base kung saan hanggang sa ngayon, no, partner, ay nandun pa rin po ang dating Pangulo. At inaalam na nga po natin kung ano na nga ba ang mga susunod pang gagawin matapos itong pagkaka-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte. Ayun nga, Jeff, ayon sa mga balita kanina, di ba, may mga ilang kilalang personalidad ang naroon at isa na nga dyan si Senator Bongo, Philip Salvador, Vic Rodriguez, and si former Labor Secretary Silvestro Bello III. At yung iba mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtatanong, bakit daw, saan daw yung mismong warrant? Bakit hindi pinakita yung physical copy? Saan daw makahanap na babasahin straight from the phone, di ba? Parang hindi daw yata yung legal at tinatawag nga nila itong pagkaka-aresto kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang isang illegal detention. Pero kanina, partner, at mga kaservisyo, yan nga po yung mga medyo gumugulo sa lahat. Kasi nagulat ang lahat. Abay, napakaraming polis doon sa Ninoy Aquino International Airport. Nandun ang mga kaalyado ng dating Pangulo. Ano meron? Pero siyempre, nasa isip na baka yan na nga, this is it. Ito na yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tama ka, partner, ang hinahanap na lahat, yung warrant of arrest. Pero tinundukan po iyan ng Malacanang. Kanina ay nagpalabas sila ng statement na nandun nga, mayroon ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Ayun, so malinaw na, no? In fact, sinabi nila parang kaninang madaling araw pa lang, talagang ni-notify na sila ng Interpol patungkol nga dito sa request ng International Criminal Court na ihain na itong warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero syempre, ibang mga supporters talagang ano pa rin sila ipipilit nila na bakit tayo magpapadala or susunod dyan sa entity na yan. Wala na tayo or wala na silang jurisdiction sa atin because nagkaroon na tayo ng unilateral exit in 2019. Oo, pero ang sabi naman dyan ng mga eksperto, no? Nangyari naman daw yung crimes against humanity, yung mga ikinaso sa kanya, during that time na tayo po ay miyembro pa rin ng International Criminal Court. Kaya yung jurisdiction ay nandoon pa rin. At nito lamang, nagbigay naman po talaga ng pahayag ang Administrasyong Marcos na makikipag-cooperate saka di man magkaroon ng mga susunod na hakbang ang International Criminal Court. At ito na nga po, ito po yung araw na, alam mo, inabangan naman talaga ito lahat partner, no? Yung warrant of arrest. Inaabangan po talaga yan ng pro-man o anti-man, pero nung nandito na parang nakakagulat pa rin. Yun na nga. Di ba kahapon naman talaga yung initial na ini-expect nga ng mga tao or ng publiko na darating itong warrant of arrest. Pero sabi, baka daw kasi magkaiba tayo ng time zone. Kaya medyo na-delay at ngayong araw nga ito lumapag dito sa ating bansa. Pero ang mga kaalyado or allies itong siya dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang ano ba ito? Matatawag ba itong tila pang-gaslight dun sa mga militar? Kasi may mga panawagan sila na alalahanin ninyo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon niya talagang napakabait. Parang pinapaalala ngayon yung mga pahon na ginawa para sa militar. Pero siguro, Jeff, mahalaga na mailatag natin dito na ang militar, mandato mo yan ako sumunod. Di ba sa ating konstitusyon at hindi sa isang tao lamang. Oo, tama ka dyan, partner. No? At kanina rin nakita ko yung mga ano rin. Siyempre, hindi naman maiiwasan, partner, na yung mga supporters ng dating Pangulo ay magpakita ng kanilang concern, ng kanilang suporta sa dating Pangulo. Noong una, nandun sila sa Ninoy Aquino International Airport at mayroon din po nagtitipon-tipon kung hindi ako nagkakamali hanggang ngayon po sa Villamor Air Base. Pero kasabay po dyan ay nagtitipon-tipon din ang mga biktima na mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings kung saan ayun po talaga yung naging batayan ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Pati po yung ilan pong mga grupo na tumutulig sa mga kritiko ni Pangulong Duterte ay nagtitipon-tipon din ngayon. So, syempre, hindi na po maiiwasan ang pag-ibigay suporta ng bawat panig. Ayun na.